Hello mga kapatid, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Pagbati po, galing po dito sa Politika Artista PH mga kapatid. At dumako po tayo sa ating talakayan. Pag-usapan po natin ito, meron po tayong nakita. Yung DEBM po, yung Department of Budgets and Management mga kapatid, ay nakapag-release na po ng 64.9% of the 2025 budget nung last January 31, 2025 mga kapatid. Naharap po sa problema hanggang habang may nakabingbing pong kaso at apila, ang ibang partido mga kapatid ay patuloy po ang paglabas ng pondo na inaaprubahan po ng DBM mga kapatid sa pamamagitan po ni Amena Pangandaman ay naitatransfer na po ang pera papunta po kay Pangulong Bongbong Marcos upang ma-distribute ito sa iba't ibang ahensya ng gobyerno mga kapatid. Gayong naharap po sa samot-saring kontrobersyal ang pondo po ng 2025 national budget na hindi po mamatay-matay ang issue mga kapatid. Nako, mukhang minamadali po nila ito Sa halip po yata na imbis na bagalan nila, ay patuloy po nilang pinapaspasan mga kapatid ang budget po ng Pilipinas. Saan po kaya dadalahin ang natitirang pondo po? At meron pa daw pong natitira na 2.22 trillion pesos na hindi pa po na itatransfer. Ito po ay kabuuang 6.33 million na budget po ng Pilipinas. Ang 4.1 trillion po ay naitransfer na kay Bongbong Marcos at meron na lang pong naiiwan na 2.22 trillion. Humigit kalahati po mga kapatid kung susumahin natin. Basahin po natin ang naging pahayag po ni Tony Plakchik mga kapatid. Dumako tayo sa kanyang statement. At magandang pag-usapan natin ito mga kapatid. Mukhang hindi po dapat pinababayaan ng taong bayan ang mga problema pong kinaharap ng ating bansa. Gayong patuloy po ang pagbulusok ng mga problemang walang kasagutan sa Marcos administration mga kapatid. Basahin natin, courtesy po, Plakchik. Ito po ang kanyang thoughts. Bakit po nagmamadali ang Office of the President na mailipat ang pondo kahit na may nakabinbin na kaso sa Supreme Court hinggil sa constitutionality ng GAA 2025? This one is for the books. Habang busy at distracted tayo sa impeachment na inihain kay BP Sara Duterte at sa mga kaso laban sa mga Noisy 37 ay nalilito palang Noisy 37 ay may niluluto palang kakaiba ang admin. Inulat ng Department of Budget and Management o DBM na noong pang January 31, 2025 ay nirelease na kay Pangulong Bongbong Marcos ang kabuuang halaga na 64.9% mula sa annual na budget ng Pilipinas para sa taong 2025. Ang pondong nagkakahalaga ng 4.1 trillion pesos na tinapya sa annual budget for 2025 na 6.33 trillion na para sana sa buong taon nagagastusin ay nai-withdraw na ng DBM at nailagay na sa Office of the President noon pang January 31, 2025. Isipin mo tahimik po habang wala po silang ibinibigay na statement, habang busy po ang maraming tao sa pagtalakay po at pakikinig po sa gagawing preliminary investigation at sa gagawing pong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte ay umuusad naman po ang kanilang maiitim na balak na pag-transmit po ng pera. Isipin mo 2.22 trillion na lang po ang natitira sa kaban ng bayan. Ang 4.66, ang 4.1 trillion ay nai-transmit na kay Pangulong Bongbong Marcos. Mga kapatid, isipin mo wala pa pong kalahating taon, ilang buwan pa lang po simula nang na-approve ang national budget ay nakapag-transmit na po sila ng 4.1 trillion. Nasaan po kaya ito mga kapatid? Naikalat na po ba ito sa iba't ibang ahensya ng gobyerno? Hindi po natin alam mga kapatid. Ang naiwang pondo na ngayon ay nasa pangangalaga ng DBM. So nasa DBM pa po ang humigit kumulang 2.22
trilyon. Ito po ay naiwan, hindi pa po naipapasa kay Bongbong Marcos. Ang tanong ng taong bayan ay ang mga sumusunod, bakit inilipat ang mga pondong yan kay BBM at hindi sa kaukulang ahensya? Yun po yung sinasabi natin, mga kapatid. Dapat po na i-transfer ito sa iba't ibang ahensya, hindi po kay Bongbong Marcos. Ano po kaya ang ibig sabihin ng gobyernong Marcos, Bakit po pumayag sila na mai-transmit ang pera po, ang pondo po ng national budget ng 2025? Bakit ang halagang yan ay iniipit kung saan dapat quarterly ang paglipat ng pondo sa mga ahensyang nangangalaga nito? May karapatan ba ang presidente na tumanggap ng pera para sa gastusin ng iba't ibang ahensya ng gobyerno at bakit sa kanyang opisina inilipat ang mga ito? Tama nga naman, Tama po ang tanong, ng black chick. At dapat po alam din ng maraming Pilipino at questionin din natin, na hindi po dapat pinapayagan ng maraming Pilipino ang ganito pong masyado pong garapal. At bakit kay Bongbong Marcos po na ilipat ang pondong ito? Nakakapagtaka, mga kapatid. Magugulat po ang maraming Pilipino sa inilabas po ng DBM. Dapat pang panagutin ang DBM Secretary. Sino po ba ang DBM Secretary? Ito po ay walang iba kundi si Amenah Pangandaman. Kung bakit siya sumang-ayon sa patakaran ng paglipat ng pondo dahil taliwas ito sa ating saligang batas. Bakit hindi ito inulat sa publiko para sa kaalaman ng taong bayan na mangyayaring paglipat ng ganitong kalaking pondo mula DBM patungo sa opisina ni Bongbong Marcos? Bakit nailathala ang balitang ito kung kailan patapos na ang paglipat at hindi na isulat sa araw ng nailipat ito? Dahil ang halagang involved dito ay malaki at kaugnay dito sa kasong inihain ni na Atty. Vic Rodriguez, Representative Pantaleon Alvarez at Representative Ungab sa pending case nito sa Supreme Court hinggil sa GAA budget anomaly. Inulat din ng Malaya Business Insight na kaparehong panahon noong 2024 ang gobyerno ay naglipat din ng mas malaking halaga na umabot sa 4.49 trillion or 77.9% sa parehong buwan para sa full year budget of the 2024. Ito ay ayon sa panayam kay Budget Assistant Secretary Rhea de la Vega through Viber. Ayon din sa ulat na ang 757 billion budget adjustment ay dapat sumusunod ng proseso na tinatawag na FISARO for Insurance of SAR, kung saan ang mga insertion na gawa ng mga mambabata sa 2025 GAA ay nangangailangan ng Special Release Order SARO bago ang pondo ay nai-release sa kanila. Ang mga SARO ay binibigay lamang kapag ang mga ahensya ng gobyerno ay nakumpleto na ang mga requirements at nakakuha na ng kakulangang approval galing sa Executive Secretary at Office of the President. Mga kapatid, ano po kaya? Bakit po nanahimik at hindi ito na isa publiko? Gayong pera ito ng taong bayan. Pera po. Pera nating lahat na nagbabayad ng tax at miyembro at residente. At ikaw ay isang Pilipino, karapatan mong questionin ang mga ganitong klaseng paggalaw ng gobyerno. Ang mga mali po nilang nagiging kilos na hindi na po naiuulat ng iba't ibang social media, ng mga media outfit na patuloy pong pinagtatakpan ang Marcos administration. Bakit ngayon lang sila nagsalita? Patungkol po dito sa pagtatransfer ng humigit kumulang 4.1 trillion at 64.9% noong January 31. At ang naiiwan na lang po ay 1/4 na lang po, 2.22 trillion pesos. Saan po kaya pupulutin ang bansang Pilipinas sa mga darating na panahon kung magpapatuloy po ang ganitong pang-aabuso sa kapangyarihan at pang-aabuso sa karapatan ng maraming Pilipino? Imbis sa papakinabangan ng maraming Pilipino, mukhang hindi natin alam
kung saan patutungo ang mga budget na ito. Tayo pong taong bayan ang may karapatang umusisa at magtanong saan po nila dinadala ang trilyon-trilyong budget ng Pilipinas. Ngayong marami pong kaso kinaharap at marami pong pag-question sa Supreme Court kaugnay po dito sa 2025 national budget. Nakakalungkot mga kapatid, ano? Habang tahimik po tayo, no, sa pakikinig sa iba't ibang issue po ng ating bansa. Sa pakikinig sa impeachment po laban kay Vice President Sara Duterte, ang kanilang mga plano ay mukhang nagtatagumpay, ano? Ang paglilipat at pagka-transfer ng budget po ng Pilipinas ay mukhang kinakarni na nila, no? Tayo mga Pilipino ay mag-abang at magmatsyag sa magiging desisyon po ng Supreme Court laban po dito. Kayo po mga kapatid, ano po ang masasabi nyo? I-komento mo po dyan sa ating YouTube channel at babasahin po natin yan mga kapatid. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta at panonood dito po sa Politika Artista PH mga kapatid. Bye!